Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! EPP Industrial Arts Grade 5, ika-4 na markahan, ikalawang linggo, unang araw. Kilalanin ang mga sumusunod na larawan ng nagpapakita ng mga karaniwang sira sa produkto, kagamitan o bagay. Pangalanan ang mga sira at isulat ito sa patlang. Una, sa inyong tahanan, ano ang mga kadalasan mong nakikitang sirang kagamitan, produkto o bagay? Sa iyong palagay, bakit ito nasira? Pangalawa, ano ang kadalasang ginagawa mo kapag may nakita kang sirang kagamitan, produkto o bagay? Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ang pie, sa konteksto ng panukat, ito ay tumutukoy sa measurement o sukat sa haba ng isang bagay. Katumbas nito ang 12 pulgada o inches. Adjustable jaw. Ito ay bahagi ng kagamitan na maaaring i-adjust o baguhin ang lapad o sukat upang magamit sa iba't ibang material at trabaho. Handheld tools. Ito ay mga kagamitan na maaaring dalhin o hawakan ng isang tao nang hindi kailangang ilagay sa isang mesa o iba pang pantay na ibabaw. Bristle ay karaniwang gawa sa mga buhok ng hayop na ginagamit bilang brush para sa paglilinis. Narito naman ang mga kasangkapan o kagamitan sa pagkukumpuni. Ang mga sumusunod ay iba't ibang kagamitan o kasangkapan na ginagamit sa paggawa ng mga proyekto, produkto o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa. Mga kasangkapang panukat o measuring tools. Ito ay mga kagamitan o kasangkapan na ginagamit upang sukatin ang haba, lapad o iba pang mga dimensyon ng isang bagay. Ang tamang paggamit ng mga measuring tools ay mahalaga upang matiyak ang eksaktong sukat ng mga materyales o produkto. Una ay ang zigzag rule. Ito ay panukat na yari sa kahoy at karaniwang umaabot na 6 o higit pang bilang ng pie. Naititiklop ito at karaniwang ginagamit sa masisikip na lugar na mayroong kailangang sukatin. Pangalawa, iskwalang asero. Karaniwan itong kilala sa tawag na L-square. Ginagamit rin itong panukat ng mga mananahi sa paggawa ng mga pattern. Pangatlo, meter stick. Ito ay karaniwang ginagamit na panukat mga diretso o tuwid na bagay. Mayroon itong haba na 100 cm. Pang-apat, pull-push ruler. Ito ay panukat na yari sa metal at may gradasyon sa magkabilang gilid. Ang isa ay nasa pulgada or inches at ang isa naman ay nasa sentimetro o centimeter. Panglima ay protractor. Ito ay panukat sa pagkuha ng mga degree kapag gumagawa o sumusukat ng mga anggulo. Pang-anim, triangle. Ito ay ginagamit na panukat o gabay sa pagguhit ng mga linya sa drawing at iba pang maliliit na gawain. May dalawang uri ito, ang 30 by 60 at ang 45 by 45 degrees triangle. Number 7, T-square. Ito ay ginagamit na panukat o gabay sa pagguhit ng mahahabang linya. Ginagamit rin itong gabay o patungan ng triangle kapag nagdodrawing. Number 8, medida. Ang kasangkapang ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan kapag tayo ay nagpapatahi ng damit, pantalon, palda, gown at iba pa.
Mga kasangkapang pamputol o cutting tools. Ang pamputol o cutting tools ay mga kagamitan o kasangkapang ginagamit sa pagputol o pagbawas ng mga material upang makabuo ng isang tiyak na hugis, sukat o disenyo. Ang mga kasangkapang ito ay maaaring handheld o stationary at maaaring gamitin sa iba't ibang mga materyales tulad ng kahoy, metal, plastic at iba pa. Rip saw. Ito ay ginagamit na pamputol ng paayon sa hilatsa or grain ng kahoy. Ang crosscut saw naman ay ginagamit na pamputol ng pahalang sa hilatsa or grain ng kahoy. Backsaw. Mas maliit ito kaysa sa ibang lagari at may pino o maliliit na ngipin. Mayroon din itong suportang matigas na metal sa likod upang hindi bumaluktot habang ginagamit. Ang chopping saw naman ay ginagamit sa pagputol ng pakurba sa proyektong yari sa maninipis na kahoy. May makitid o maliit itong talim na may mga pinong ngipin. Keyhole saw. Ito ay uri ng lagari na karaniwang ginagamit sa paggawa ng butas para sa doorknob. Ang gunting diyero naman ay ginagamit sa paggupit ng maninipis na lata o yero. At ang katam ay ginagamit na pampakinis o pampantay sa ibabaw ng kahoy. Mga kasangkapang panghawak o driving tools. Ito ay mga kagamitan o kasangkapan na ginagamit pamukpok o pamihit ng iba pang kagamitan o fastening materials katulad ng tornilyo, bolt o pako. Martilyo. Ito ay kasangkapang ginagamit bilang pamukpok sa pagbabaon o pagbunot ng pako. Ang martilyo de paja naman ay kasangkapang ito ay halos kawangis ng martilyo, maliban sa isang bahagi ng ulo nito na pabilog na ginagamit panghugis ng metal. Ang malyete naman, ito ay kawangis ng martilyo subalit yari ang ulo nito sa kahoy o goma. Karaniwan itong ginagamit pamukpok pantulong ng iba pang kasangkapan katulad ng pait o chisel. Long nose. Mayroon itong pahaba at papaliit na pang-ipit o pamutol ng alambre o kawad ng kuryente. Plies. Ito ay ginagamit na pamutol o pang-ipit ng alambre o kawad ng kuryente. Ang vice grip naman ay isang uri ng kasangkapang panghawak na may kakayahang kumapit sa isang bagay ng mahigpit gamit ang isang mekanismo ng kandado. Ito ay mayroong adjustable jaw na maaaring baguhin depende sa pangangailangan. Screwdriver standard. Ito ay kagamitang pamihit ng tornilyo, habang ang screwdriver Phillips naman ay katulad ng standard screwdriver. Mga kasangkapang pamburis o boring tools. Ang kasangkapang pamburis o boring tools ay ginagamit sa paggawa ng butas o iba't ibang uri ng materyales tulad ng kahoy, metal o plastic. Ito ay karaniwang kinabibilangan ng mga drill, drill bit, auger at iba pa. Barena o hand drill. Ginagamit sa paggawa ng maliliit na butas na hindi hihigit sa kalahating sentimetro. Ang auger bit naman ay mayroong isang helical screw blade para sa pagbubutas. Ang electrical drill naman ay kasangkapang dekuryente na ginagamit na pambutas sa matitigas na bagay tulad ng semento o bakal. Mga kasangkapang pang-ipit o holding tools. Ito ay kagamitan o kasangkapan na ginagamit upang hawakan o suportahan ang mga materyales habang ginagawa ang pagputol, pagbawas o pag-ayos. Ang mga holding tools ay mahalaga upang mapanatili ang seguridad at presisyon sa paggawa. Gato. Ito ay gamit na pang-ipit para maging pirmi ang kinalalagyan ng isang bagay. Karaniwan itong nakakabit sa mga working table. Ang C-clamp naman ay mahalaga itong pang-ipit o pang-pirmi sa mga gawaing pang-industriya. Maaari itong pamalit sa kasangkapan kapag walang magagamit na gato. Mga kasangkapang pagtapos o finishing tools. Ito ay kagamitan o kasangkapan na ginagamit upang linisin, ayusin o gawing maganda ang mga produkto o proyekto matapos ang mga pangunahing hakbang sa paggawa. Papel de liha.
Ang papel de liha o mas kilalang sandpaper ay karaniwang ginagamit sa pagpapakinis sa ibabaw ng mga materyales tulad ng kahoy, metal o plastik. Ang pintura naman ay ginagamit upang magbigay kulay, proteksyon at dekorasyon sa kahoy, metal, tela at iba pa. Paintbrush. Ito ay isang kagamitang pampahid ng pintura sa kahoy, metal o tela. Ito ay binubuo ng mga bristles o nylon fibers na nakakabit sa isang handle. Ang putty knife naman, ito ay karaniwang ginagamit sa pagpapahid o pag-aayos ng mga gap o sira sa pagitan ng mga material tulad ng kahoy, metal o plaster. Mayroon itong metal blade na nakakabit sa isang handle. Ang varnish naman ay ginagamit upang magbigay ng proteksyon at kinis o kinang sa mga materyales tulad ng kahoy o metal. Habang ang wood stain ay ginagamit upang magbigay ng kulay sa kahoy habang nagpapahalaga at nagpapanatili sa natural na katangian nito tulad ng grains at texture. At ang steel file ay ginagamit sa paglilinis, pag-aayos o pag-aahit ng iba't ibang mga materyales tulad ng kahoy, metal o plastik. Tukuyin kung ano ang gamit ng isang kasangkapan o kagamitan na pinapakita sa larawan. Piliin lamang ang mga sagot sa mga sumusunod. Isulat ito sa patlang. Suriin kung anong kasangkapan o kagamitan ang tinutukoy ng bawat larawan. Ikalawang araw. Basahin at sundin ang sumusunod na mga hakbang. Una, tingnan ang larawan ng toolkit sa itaas. Pangalawa, alamin ang mga kagamitang nasa loob nito at ang gamit ng bawat isa. Tingnan natin kung ilang kagamitan ang iyong nalalaman. Pangatlo, kung hindi ka pamilyar sa kagamitang iyong nakikita, maaari kang bumalik sa suriin o magtanong sa mga eksperto sa inyong lugar kung ano ang pangalan at gamit ng kasangkapang ito. Pang-apat, isulat ito sa iyong kwaderno. Mga bata, ano-ano ang mga nakita mo sa larawan? Alam mo ba kung saan at paano ito ginagamit? Ito ba ay nakatutulong sa pagbuo ng iba't ibang produkto sa gawaing pang-industriya? Mga kasangkapan o kagamitan sa pagkukumpuni. Ang mga sumusunod ay iba't ibang kagamitan o kasangkapan na ginagamit sa paggawa ng mga proyekto, produkto o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa. Mga kasangkapang panukat o measuring tools. Ito ay mga kagamitan o kasangkapan na ginagamit upang sukatin ang haba, lapad o iba pang mga dimensyon ng isang bagay. Ang tamang paggamit ng mga measuring tools ay mahalaga upang matiyak ang eksaktong sukat ng mga materyales o produkto. Una ay ang zigzag rule. Ito ay panukat na yari sa kahoy at karaniwang umaabot na 6 o higit pang bilang ng pie. Naititiklop ito at karaniwang ginagamit sa masisikip na lugar na mayroong kailangang sukatin. Pangalawa, iskwalang asero.
Karaniwan itong kilala sa tawag na L-square. Ginagamit rin itong panukat ng mga mananahi sa paggawa ng mga pattern. Pangatlo, meter stick. Ito ay karaniwang ginagamit na panukat mga derecho o tuwid na bagay. Mayroon itong haba na 100 cm. Pang-apat, pull-push ruler. Ito ay panukat na yari sa metal at may gradasyon sa magkabilang gilid. Ang isa ay nasa pulgada or inches at ang isa naman ay nasa sentimetro o centimeter. Panglima ay protractor. Ito ay panukat sa pagkuha ng mga degree kapag gumagawa o sumusukat ng mga anggulo. Pang-anim, triangle. Ito ay ginagamit na panukat o gabay sa pagguhit ng mga linya sa drawing at iba pang maliliit na gawain. May dalawang uri ito, ang 30 by 60 at ang 45 by 45 degrees triangle. Number 7, T-square. Ito ay ginagamit na panukat o gabay sa pagguhit ng mahahabang linya. Ginagamit rin itong gabay o patungan ng triangle kapag nagdodrawing. Number 8, medida. Ang kasangkapang ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan kapag tayo ay nagpapatahi ng damit, pantalon, palda, gown at iba pa. Mga kasangkapang pamputol o cutting tools. Ang pamputol o cutting tools ay mga kagamitan o kasangkapang ginagamit sa pagputol o pagbawas ng mga material upang makabuo ng isang tiyak na hugis, sukat o disenyo. Ang mga kasangkapang ito ay maaaring handheld o stationary at maaaring gamitin sa iba't ibang mga materyales tulad ng kahoy, metal, plastic at iba pa. Ripsaw. Ito ay ginagamit na pamputol ng paayon sa hilatsa or grain ng kahoy. Ang crosscut saw naman ay ginagamit na pamputol ng pahalang sa hilatsa or grain ng kahoy. Backsaw. Mas maliit ito kaysa sa ibang lagari at may pino o maliliit na ngipin. Mayroon din itong suportang matigas na metal sa likod upang hindi bumaluktot habang ginagamit. Ang chopping saw naman ay ginagamit sa pagputol ng pakurba sa proyektong yari sa maninipis na kahoy. May makitid o maliit itong talim na may mga pinong ngipin. Keyhole saw. Ito ay uri ng lagari na karaniwang ginagamit sa paggawa ng butas para sa doorknob. Ang gunting diyero naman ay ginagamit sa paggupit ng maninipis na lata o yero. At ang katam ay ginagamit na pampakinis o pampantay sa ibabaw ng kahoy. Mga kasangkapang panghawak o driving tools. Ito ay mga kagamitan o kasangkapan na ginagamit pamukpok o pamihit ng iba pang kagamitan o fastening materials katulad ng tornilyo, bolt o pako. Martilyo. Ito ay kasangkapang ginagamit bilang pamukpok sa pagbabaon o pagbunot ng pako. Ang martilyo de paha naman ay kasangkapang ito ay halos kawangis ng martilyo, maliban sa isang bahagi ng ulo nito na pabilog na ginagamit pang hugis ng metal. Ang malyete naman, ito ay kawangis ng martilyo subalit yari ang ulo nito sa kahoy o goma. Karaniwan itong ginagamit pamukpok pantulong ng iba pang kasangkapan katulad ng pait o chisel. Long nose. Mayroon itong pahaba at papaliit na pang-ipit o pamutol ng alambre o kawad ng kuryente. Plies. Ito ay ginagamit na pamutol o pang-ipit ng alambre o kawad ng kuryente. Ang vice grip naman ay isang uri ng kasangkapang panghawak na may kakayahang kumapit sa isang bagay ng mahigpit gamit ang isang mekanismo ng kandado. Ito ay mayroong adjustable jaw na maaaring baguhin depende sa pangangailangan. Screwdriver standard. Ito ay kagamitang pamihit ng tornilyo. Habang ang screwdriver Phillips naman ay katulad ng standard screwdriver. Mga kasangkapang pamburis o boring tools. Ang kasangkapang pamburis o boring tools ay ginagamit sa paggawa ng butas o iba't ibang uri ng materyales tulad ng kahoy, metal o plastic. Ito ay karaniwang kinabibilangan ng mga drill, drill bit
auger at iba pa. Barena o hand drill, ginagamit sa paggawa ng maliliit na butas na hindi hihigit sa kalahating sentimetro. Ang auger bit naman ay mayroong isang helical screw blade para sa pagbubutas. Ang electrical drill naman ay kasangkapang dekuryente na ginagamit na pambutas sa matitigas na bagay tulad ng semento o bakal. Mga kasangkapang pang-ipit o holding tools. Ito ay kagamitan o kasangkapan na ginagamit upang hawakan o suportahan ang mga materyales habang ginagawa ang pagputol, pagbawas o pagtayos. Ang mga holding tools ay mahalaga upang mapanatili ang seguridad at presisyon sa paggawa. Gato. Ito ay gamit na pang-ipit para maging pirmi ang kinalalagyan ng isang bagay. Karaniwan itong nakakabit sa mga working table. Ang C-clamp naman ay mahalaga itong pang-ipit o pang-pirmi sa mga gawaing pang-industriya. Maaari itong pamalit sa kasangkapan kapag walang magagamit na gato. Mga kasangkapang pagtapos o finishing tools. Ito ay kagamitan o kasangkapan na ginagamit upang linisin, ayusin o gawing maganda ang mga produkto o proyekto matapos ang mga pangunahing hakbang sa paggawa. Papel de liha. Ang papel de liha o mas kilalang sandpaper ay karaniwang ginagamit sa pagpapakinis sa ibabaw ng mga materyales tulad ng kahoy, metal o plastik. Ang pintura naman ay ginagamit upang magbigay kulay, proteksyon at dekorasyon sa kahoy, metal, tela at iba pa. Paintbrush. Ito ay isang kagamitang pampahid ng pintura sa kahoy, metal o tela. Ito ay binubuo ng mga bristles o nylon fibers na nakakabit sa isang handle. Ang putty knife naman, ito ay karaniwang ginagamit sa pagpapahid o pag-aayos ng mga gap o sira sa pagitan ng mga material tulad ng kahoy, metal o plaster. Mayroon itong metal blade na nakakabit sa isang handle. Ang varnish naman ay ginagamit upang magbigay ng proteksyon at kinis o kinang sa mga materyales tulad ng kahoy o metal. Habang ang wood stain ay ginagamit upang magbigay ng kulay sa kahoy habang nagpapahalaga at nagpapanatili sa natural na katangian nito tulad ng grains at texture. At ang steel file ay ginagamit sa paglilinis, pag-aayos o pag-aahit ng iba't ibang mga materyales tulad ng kahoy, metal o plastik. Kilalanin kung saan kagamitan nabibilang ang bawat kasangkapan sa ibaba. Piliin ang iyong sagot sa loob ng kahon. Si Anton ay isang mag-aaral sa ikalimang baitang. Sa kanilang klase, mayroon silang pangkatang proyekto sa paggawa ng lampshade. Naatasan siyang magdala ng pamputol sa wire. Alin kaya sa itaas ang kanyang dadalhin? Pangalawa, natapos na ni Mang Jose ang kanyang nagawang cabinet. Gusto pa niya itong pagandahin sa pamamagitan ng paglilok ng disenyo. Tulungan mo si Mang Jose sa pagpili ng kanyang kasangkapang gagamitin. Ano-anong mga gamit ang iyong pipiliin? Isa si Eric sa pinakatanyag na taggagawa ng mesang kainan. Gusto niyang makuha ng wasto ang lapad at taas nito. Sa palagay mo, anong kagamitan kaya ang dapat niyang gamitin? Pang-apat, gumawa ng silya si Andoy at natapos na ito, pero napansin niyang masyadong mataas ang paa nito, kaya kinuha niya ang blank para putulin ang sobrang bahagi nito. Panglima, mainam na gagamitin ang blank bilang pamukpok at pambaon sa pako at pait. Ikatlong araw. Alamin ang mga kagamitan at kasangkapang ginagamit sa gawaing pang-industriya.
Basahin ang mga pahayag sa ibaba at tukuyin kung ano ang ipinahihiwatig nito. Piliin ang iyong sagot sa loob ng kahon. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Ngayon, punan ang patlang upang mabuo ang bawat kaisipan sa araling ito. Tandaan na ang kaalaman sa paggamit ng mga kagamitan ay lubos na makatutulong upang mapadali ang mga gawain. Alamin ang iba't ibang gamit sa inyong tahanan na may kinalaman sa paggawa ng mga produktong kahoy, kawayan o metal. Isa-isahin kung saan o paano ito ginagamit. Ika-4 na araw. Magbigay ng 10 kagamitan at kasangkapang ginagamit sa gawaing pang-industriya. Basahin ng mabuti ang bawat sitwasyon o katanungan sa ibaba. Alamin kung ano ang tinutukoy sa bawat bilang. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Mga pamamaraan sa paggamit at pag-iingat ng mga kasangkapan sa pagkukumpuni. Una, maglaan ng lugar, kahon o kabinet para sa mga kasangkapan at kagamitan sa paggawa. Makabubuting iayos ang mga ito ayon sa uri at gamit upang mapadali ang pagkuha at pagbabalik sa mga ito. Pangalawa, gamitin ng buong ingat ang mga kasangkapang dekuryente at kagamitang matatalim. Ang mga dekuryenteng kasangkapan ay ginagamit lamang kung kinakailangan at hindi dapat paglaruan. Pangatlo, tiyakin na ang mga kasangkapang gagamitin ay nasa maayos na kondisyon. Iwasan ang paggamit ng mga kagamitang kinakalawang, mapupurol, maluwag ang tornilyo o kaya'y may sirang bahagi. Pang-apat, ibigay ang buong atensyon sa ginagawa. Huwag makipaglaro o makipag-usap habang humahawak ng mga masiselang kagamitan at kasangkapan. Pang-5, basahin ang mga tagubilin sa paggamit ng mga kasangkapang dekuryente bago gamitin ang mga ito. Makabubuting gamitin ang mga kasangkapang ito sa ilalim ng patnubay ng guro. Pang-6, gumamit ng damit pantrabaho tulad ng apron, overall, at magpalit kaagad ng kasuotan matapos gumawa. Pang-7, maghugas mabuti ng kamay pagkatapos gumawa. Higit na mabuting maligo upang malinis ang buong katawan matapos makapagpahinga sa paggawa. Pang-8, maglagay ng panakip sa mata, ilong o bibig kung gagamit ng mga kasangkapang tulad ng welding machine, latch machine, mga chemical at iba pang makapipinsala sa katawan. Pang-9, hawakan ng wasto ang mga kasangkapan sa paggawa. Isulat sa patlang ang tama kung ang salaysay ay naglalarawan ng tamang gawain at mali naman kung ang salaysay ay naglalarawan ng maling gawain.
Sa gawaing ito, maghanap sa inyong bahay ng mga kasangkapan o kagamitan na available sa paggawa. Sa gawaing ito, kailangan na sundin ang mga sumusunod na gabay para sa presentasyon ng output, pangalan ng kasangkapan o kagamitan, o kondisyon ng kasangkapan o kagamitan, o komento upang maingatan ang kasangkapan o kagamitan. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!